Sa barangay Mabuhay, Mapalad Street sa bayan ng Carmona, Cavite, may isang mabigat na realidad na pilit ikinukubli ng mga ngiti ng kabataan. Sa lugar na ito ay ang mga batang nasa edad mula 5 hanggang 10 taong gulang o higit pa. Sa edad na ito, dapat sana'y marunong na silang magbasa at magsulat. Pero dahil sa hirap ng buhay, kapansin-pansin ang malaking learning gap o patlang sa kanilang kaalaman. Hindi sila nakatungtong sa formal na paaralan at sa isang titig, estranghero sila sa sarili nilang mga titik. Sino ang sasagip sa mga pangarap na tila nabura na bago pa man simulang isulat? Magandang umaga. Narito tayo ngayon sa Barangay Mabuhay, Cavite. At kasalukuyan, merong isang organisasyon na naglalayong magbigay ng atensyon at gabay sa mga kabataang nangangailangan ng suporta sa edukasyon. Ngayon, magkakapit-bisig ang lokal na pamahalaan ng Carmona, youth organizations at mga community volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan at atensyon ng mga kabataan kaugnay sa edukasyon. Sino po sila at ilang taon? Ako po pala si MJ Contemprato and mag-17 years old na po ako this month. Bilang bagong miyembro ng Project Lapis, ano ang masasabi mo sa iyong bagong karanasan at inyong natutunan dito sa organisasyong ito? Yung masasabi ko po sa Project Lapis is masaya po yung experience dito dahil nakapagturo po ako ng mga bata and may natututunan po sila galing sa amin. Tapos yung karanasan ko po is paano po maging patient sa bata, intindihin yung mga ginagawa nila habang tinuturuan namin sila. Maraming salamat, Sir MJ. Ako po si Divine Stephanie Subia, 18 years old po. Gaano ka nakakatagal as volunteer dito sa Project Lapis? For now, nasa 4 months na po akong volunteer sa Milagrosa and dito po ngayon mag 1 month na po. Paano mo nalaman ang organisasyong ito? Nalaman ko po ito kasi dito sa president po namin, nakipag-collab po siya sa Kaido. Then, meron po yung project na kung saan kailangan nila ng volunteer sa pagpapabasa ng mga bata. Bilang miyembro ng organisasyong ito, ano ang mga benefits nito sa mga kabataan? Ayun. So nakikita ko naman kasi, hindi naging benefits nito sa mga bata. Natututo sila at unti-unti nilang, kahit hindi perfect na marunong, tututunan nila yun paunti-unti at may nagde-develop naman doon. So, ayun, nakakatulong to para sa bagong pasok, may alam sila sa pagbabasa. Then yung iba naman hindi pa nakakabasa, nakaka-experience pa rin sila magbasa kahit hindi sila pumapasok sa paaralan. Maraming salamat po, Ma'am Divine, sa makabuluhang talakayan. Naway pagpalain po ang organisasyong ito. Ayon sa datos ng Project Lapis, ang kwento ng bawat kabataan na ito ay refleksyon ng mas malalim pang problema sa komunidad. Ang ganitong proyekto ay nais malutas ang kakulangan ng kaunlaran sa lugar na ito, tulad ng SDG 4, Quality Education, SDG 10, Reduced Inequalities, at SDG 17, Partnership for the Goals. Marami sa mga benepisyaryo ng programang ito ang nakakaranas ng matinding kakulangang pinansyal at kagamitan sa pag-aaral sa tahanan, limitadong akses sa kalidad ng pagtuturo, at mga komplikadong sitwasyon ng bawat pamilya tulad ng mga batang pinalaki ng mga magulang maralita. Ngunit sa likod ng marangal na layuning ito, nag-aabang ang mga totoong hamon sa larangan. Kadalas ay sumasalubong sa organisasyon ang tila pilay na istruktura ng lokal na pamahalaan at ang masalimuot na burokrasya sa mga papeles na kailangang lakarin. Upang hindi mataig ng iba't ibang sistema, binuo ng organisasyon ang isang matatag na internal team sa pamumuno ng kanilang tagapagtatag at tagapangulo, si Rainier Aculana.
Sa pamamagitan ng kanyang determinasyon, dahan-dahang naisasaayos ang daloy ng pamamahala at binigyang diin ang tunay na importansya at direksyon ng Project Lapis. Subalit ang mas malaking kalbaryo ay hindi nagmumula sa mga opisina, kundi sa loob mismo ng apat na sulok ng tahanan ng mga bata. Paano mo nga ba tuturuan ang isang mag-aaral na biktima ng pang-aabuso at karahasan sa sarili nilang pamamahay? Ito ang pader na pilit binubuwag ng mga volunteer, ang magturo sa gitna ng isang magulo at di mawaring kapaligiran na lumalason sa isip ng kabataan. Magandang araw. Sino po sila at ilang taon? My name po is Janessa KB Rivera po. I'm 18 years old. Paano mo nalaman ang organisasyong ito? Dahil po sa aking kaibigan po na kasama din po dito sa organization po na po. And nagbaboluntaryo niya po ako dyan. Which is po, it's good naman po kasi narinig ko po yung about po dito sa Project Lapis nga po. Thank you. Ano ang Project Lapis para sa iyo? Yung Project Lapis po sa akin para po matulungan po yung mga batang hindi pa po marunong magbasa at mga mahina pa po ang mga comprehension sa pagbabasa nga po. At saka po tinuturuan po natin yung mga bata doon para maging marunong po magbasa. Ayun lang po. Para matuto yung mga bata. So, kamusta naman po ang karanasan mo dito? Ang masaya po kasi marami po kami activities na nagagawa po dito. At the same time po, nahihirapan din po syempre po. Kasi mga kakulit nga po. Kamusta po ang mga bata dito? Kamusta naman ang kanilang karanasan? Para sa akin po is, masaya naman po sila kasama palagi. At the same time po is, nahihirapan din po kasi yung iba nga po makukulit. Tapos, mahirap nga po pasunurin kasi bata pa nga po, which is okay lang naman po. Bilang isang non-government organization na walang pampublikong pondo, paano nga ba napapanatili ang Project Lapis? May tinatawag nga po kaming pang voluntaryo nga po, which is po yung piso project po. Kung sino po yung pwedeng mag-voluntaryo po, kahit piso lang po, kaya po namin mapalugo yung ganung pera po. Kahit wala kaming suporta ng gobyerno, okay lang po yun. Ma'am Jonessa, para sa huling katanungan, isang mabigat na pasanin ba para mapatatag ang ganitong uri ng advokasya? Para sa akin po, hindi naman po. Kasi kung bukas naman po yung loob po mag-voluntarya po dito, mas maganda po kasi nga po, mas mapapanatili po natin yung gantong mga project nga po, which is good naman po sa ating community po. Maraming salamat po Ma'am Jonessa sa mga makabuluhang talakayan patungkol dito sa Project Lapis na may pagpalain pa ng may kapal ang proyektong ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa Barangay Mabuhay, Carmona, Cavite. At kasama natin ngayon si Mr. Acolana, isa sa miyembro ng organisasyon ng HAYA at kabilang sa nagpapatakbo ng proyektong Lapis. Ako po si Rainier Acolana, isa sa miyembro ng Hiraya Youth Alliance. Isa kami sa mga volunteers ng proyektong Project Lapis dito sa City Government of Carmona. Sa iyong palagay, Mr. Acolana, ano ang mga kinakaharap na problema ng mga bata bago sila pumasok sa proyekto ng Lapis? Sir, unang-unang kinakaharap ng mga bata ay galing sila sa out of school youth and also illiterate yung mga bata. So, may mga background sila na, yun nga, nahirapan sila magbasa, hikaw sila sa buhay, hindi sila nabibigyan ng tamang pangangailangan sa pang-araw-araw nila. So, isa din yun sa nagiging dahilan kung bakit nahihirapan silang makapasok sa paaralan. So ngayon, dito sa Project Lapis, ang ginagawa namin, tinutulungan namin sila, especially yung mga out of school youth natin, tinutulungan natin sila makabalik ulit sa pag-aaral. So yung ating city government, yung munisipyo natin ay nag-offer ng mga tulong para sa mga bata na nasa proyekto ng Project Lapis. Bilang miyembro ng isang organisasyon, ano ang mga personal na kinakaharap mo upang magpatuloy sa proyektong Lapis?
Siguro hindi personal, pero yung buong organisasyon ng Haya. Since simula yung mga bata ay pumasok sa amin, nagkakaroon kami ng observation form kung saan tinitingnan namin yung capacity ng bata at yung pwedeng maitulong sa bata. But the concern is, yung mga bata ay galing sa iba't ibang bahay, iba't ibang magulang, iba't ibang estado ng buhay. Ah, so yung mga bata ay, yung iba hindi hindi talaga sila napapabasa, hindi sila nakikipag-engage sa sa'min, and also hindi sila capable pang pabasahin kasi nga merong mga family background silang sinasaktan sila or hindi gano'n kaayos yung background ng pamilya nila. So, ginagawa namin sa mga bata na yon ay ah, nagbibigay kami ng observation sa sa mismong Kaido kung saan sila yung namamahala talaga ng Project Lapis. Then sinasabi namin na mas kailangan ng mga bata yung psychological ah, assessment kesa sa Project Lapis para mas matagunan muna yung psychological capacity bago sila magtungo sa pagbabasa. Maraming salamat, Mr. Acolana. Ngayon, para sa kasunod na katanungan, upang mapaigting ang proyektong ito, ano pa sa tingin mo ang mga kinakailangan ng Project Lapis? Ayun, unang-una, syempre, yung buong suporta pa rin ng munisipyo at yung barangay, panatilihin lang yon yung suporta na yon para tuloy-tuloy lang kami sa pagpaproyekto ng Project Lapis. At sumunod ay siguro yung maayos na daloy sa proyekto na 'to kasi nakukulangan pa ako dun sa flow ng Project Lapis, which is hindi ko naman masisisi ang organisasyon or ang munisipyo, pero dun ko nakikitaan kung bakit hindi agad-agad natututo yung mga bata. And also, yung mga learning materials kulang pa rin, hindi naman napo-provide din naman ng local government. Kami din naman ang nagpo-provide, sarili din pondo. So, dun yung pinaka-struggle namin, yung pondo talaga. Maraming salamat sa makabuluhang kasagutan, Mr. Acolana. Isang simpleng lapis sa kamay ng isang bata. Ito ay simula ng kanyang pagkatuto sa kamay ng isang organisasyon at komunidad na nagmamalasakit. Ito ay sandata upang harapin at tapusin ang hamon patungkol sa edukasyon. Ang Project Lapis sa Carmona ay isang buhay na patunay na kapag nagkaisa ang pamahalaan at mga mamamayan, walang pangarap ang mananatiling drawing lamang. Project Lapis, pag-asa sa pagbasa ng mga kabataan sa Carmona. Sa pamamagitan ng Project Lapis, naisulong ang mga layunin ng United Nations. Sa SDG 4, Quality Education, tinugunan ng Haya ang pangangailangan sa kalidad na edukasyon sa pamamagitan ng outreach sa mga kabataan sa laylayan ng lipunan upang sila ay maturuan sa tulong ng mga volunteer sa pagtuturo ng mga pangunahing kakayahang akademiko, kagaya ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang upang umangat ang literacy rate sa bayan ng Carmona. Sa SDG 10 o Reduced Inequalities, upang bigyan ng pagkakataon para bigyan ng kakayahan at karunungan ang mga out-of-school youth ng bayan ng Carmona, ang mga kasapi ng Haya ay voluntaryong tumulong sa pagpapakain at pagtuturo ng mga kabataan bilang handog upang maagapan ang patlang nila sa kaalaman sa kabila ng kanilang kalagayang pinansyal. At ang SDG 17 naman o ang Partnership for the Goals sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Barangay 11, mayroong sapat na pasilidad ang Haya sa kanilang mga proyekto. Sa pagsasama ng NGO at barangay na isusulong ang parehong SDG 4 at 10 para sa kabataan ng kanilang lugar at kanilang literasya na napapaloob sa mga layunin ng United Nations.